Naputol yung aking video. So yun, paglabas ko mga friendship, ko-continue ko na, no? Paglabas ko, di na tumulo na yung luha ko sa talagang tumulo. Kumbaga, sabi ko, siguro meron pa talagang mga bagay na dapat kong maayos. So, hindi, it's not the right time pa talaga. So, hanggang sa nakarating ako ng bahay, pinrack ko yung mga kaibigan ko na nasa Pinas na ako, na-deport ako. Talagang napaniwala ko sila. Sabi ko, kako, inamin ko din naman, sabi ko, kako, totoo lahat yung sinabi ko, pero ang hindi totoo, hindi ako natuloy umuwi ng Pilipinas. Kasi hindi ko sila din-disturb, as in, yung amo ko lang ang kinontak ko para ma-solve yung problem. And then, yun nga, Friday ng tanghali, nakarating ako sa bahay, nakauwi. Pagdating, nag-abot yung gutom at antok, hindi ako kumain, natulog agad ako, magdamag ako natulog, and then, parang na-trauma ako sa nangyari, no? Kasi hindi ko in-expect yun, yung bang mga bagay na hindi ko naman talaga in-expect na mangyari. So, na-trauma ako, na parang na-depress ako bigla, halo anxiety, depress, parang ganun na, lahat-lahat na. Friday, Saturday, Sunday, parang wala akong appetite, as in wala akong ganang kumain. Parang naiisip ko pa rin yun, what if nangyari yung gaganon. Hanggang sa nakamove on ako, mga Monday na siguro ako nakamove on, or mga Monday, bumabalik yung gana ko sa pagkain. So, nagluto ako ng sinabawan na may tanglad. So, yun, kumbaga galit na galit. Di naman galit na galit, parang nag-ano lang ako sa travel agency, bakit ganun? Kaysa daw wala daw silang kasalanan dahil nasa system daw yun ng approval ng visa application. Sabi ko, paano nangyari? Kasi ang daming question talaga, paulit-ulit na lang, tapos binayaran ko yun. Alam mo yun, bayad ako, nakadalawang bayad ako ng visa. Una is 1.8, and then again, kasi sa visa application, pera mo ang gagamitin dun eh. So, ang gagamitin mo dun, yung company lang nila mismo, tapos sila mag-a-apply ng visa mo, but pera mo yun dapat. So, another application, yung amo ko ang nagbayad. Yung amo ko na, yung nag-cancel sa akin. So, yun. And then, dahil nga sa sitwasyon, ang daming nawala ng trabaho, may mga trabaho pero kinakaltasan. As in, nag-down ang business after ng war. And then, pag summer kasi, nag-uuwian din yung mga tao sa kanilang mga bansa dahil nga mainit. So, as in, wala. As in, nagamit ko na yung cancellation ko. Tapos, kasi yung visa ko is 60 days lang. Almost, itong video na to ngayon is July 8 to bukas, July 9. 9 ako nag-exit 9 or 10. Yun, isang buwan na rin. So, meron pa akong isang buwan pa. Before that, dapat magkaroon na ako ng bagong employment visa para maging legal tayo at residence tayo, hindi tayo alien. Yun, so yun po yung mga experience ko, at saka ang hirap sa ngayon na makaano ng trabaho. Maraming trabaho, pero yung offer, masyashock ka sa mga offer nila, mga friendship. So, part of the experience, parang kasi hindi naman every year okay tayo, no? Talagang minsan sinusubok, may mga trials ang mga bansa, bawat bansa. So, ito yung sa 9 years ko sa Dubai, ito yung pinaka feel ko na tawag nito, mahirap mag-apply ngayon sa dami ng mga aplikante. Tapos yung sahod binabarat nila as in half of your salary. So, tapos, syempre, yung iba kinakagat na lang para magkaroon lang talaga ng visa, mga friendship. So, yun po, kasi na-share ko lang to, at least kung darating yung panahon na mapapanood ko na lang to sa YouTube in one day. So, andito ako sa kwarto ko, ito, dito sa Dubai. So, at least, na-share ko na hindi ganun kadali bilang isang OFW. Tulad namin, ang mga OFW nakaka-relate nito. So, dahil wala nga akong kasama at wala akong kausapin ko na lang si YouTube. At yun lang mga friendship, maraming salamat sa inyong panunood. Maraming salamat po. Bye-bye!